Narinig sa buong bulwagan ang malutong na halakhak ni Vanessa at ng barkada niya. Violin? Sa kamay ng isang katulong? Baka mas bagay yan panggamit sa panggatong. Sigaw niya habang hawak-hawak ang mamahaling bag. Sabay turo kay Clara na nanlilimahid sa pawis matapos magtrabaho. Kung ako sa'yo, huwag ka na mag-ilusyon. Hindi ka naman para sa entablado, no? Pang-duster ka lang. Dagdag pa ng isa sa mga kaibigan niya. Nakakahiya, Miguel. Tingnan mo nga ang taste mo. Nanginginig si Clara habang hawak ang lumang violin ng kanyang ina. Ngunit bago pa siya makasagot, isang pamilyar na tinig ang biglang sumigaw mula sa pintuan. Nahanap na daw ng pinakamayamang don ang kanyang. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa gilid ng Quezon City kung saan ang trapiko ay tila agos ng ilog na walang patid at ang mga gusali nagpapaligsahan sa tangkad, may isang lupain na tila hiwalay sa realidad, ang Montemayor Estate. Sa mismong puso nito nakatindig ang mansyong marmol na kilala sa lugar, ang Montemayor Mansion. Mula sa bakal na rarangkahang may ukit ng letrang M hanggang sa mahabang daang tinutubuan ng akasya na nakayukong parang mga kawal na gumagalang, lahat ay may pahayag, kapangyarihan at tradisyon. Dalawang palapag ang mansyon, ngunit ang lawak nito ay higit pa sa nakikita. Sa umaga, hinahaplos ng araw ang mga haliging Corinthian. Sa gabi, naglalaro ang mga anino sa veranda at sa mga bintanang salamin na tila mata ng bahay. Laging nakamasid, laging mapanuri. Sa bakuran, maingat na pinutol ang mga palumpong. Ang damoy pantay at luntian at ang mga puting rosas ay nakapila sa isang mahabang paterya na animoy inaawitan ng mga ibong nagtatago sa dahon ng nara. Sa loob, kumikintab ang marmol sa sahig. Ang chandelier sa bulwagan ay parang bituin na binaba mula sa langit. Kumikinang, mabigat at imposibleng hindi mapansin. Sa kanan, may mahabang pasilyo papunta sa silid kainan. Sa kaliwa naman, hagdang kahoy na naglalakbay pa itaas, kung saan naroon ang pribadong mundo ng pamilyang Montemayor. Sa gitna ng bulwagan, nakapirmi ang isang antigong mesa. Pinagmanahan pa raw mula sa mga Kastila. At sa ibabaw nito ay isang kristal na florera na laging may sariwang puting lilis. Dito sa mundong ginuguhitan ng karangyaan, tahimik na umiikot ang araw-araw na buhay ng mga taong gumagalaw sa anino ng yaman. Ang mga kasambahay, at isa sa kanila ay si Clara. Si Clara ay dalagang payat, maamong mukha at laging nakapusod ang buhok. Sa suot niyang uniforme na kulay abong may manipis na puting guhit sa kwelyo, mapapansin ang pag-iingat. Malinis ang plancha, hindi kulubot. Maayos ang pagkakatupi ng manggas. Maaga siyang gumigising bago mag-alas 5. Kung ang syudad ay nag-uunat pa lamang ng mga kalye at estasyon, siya na may tapos ng magwalis ng veranda. Nakapagsali na ng tubig sa mga florera at naihanda na ang mainit na kape sa kusina para sa mga nakatatandang tauhan. Tahimik lang siya kung kumilos. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa iyon ang nakasanayan. May ritmong araw na dapat sundan. Kung dumaan ka sa bulwagan sa mga oras na yon, maririnig mo ang bahagyang kalansing ng porselanang tasa habang maingat ni itong inilalapag sa tray. Ang kaluskos ng basahang dinadampi sa mesa at ang mahinang opo kapag tinatawag siya. Hindi siya madaldal, hindi rin pala asal. Parang may hinahabol na himig sa loob niya. Bagamat walang tunog na lumalabas sa bawat utos, may maingat na pagtango. Sa bawat gawain, may mahinang paghinga bago magsimula. Madalas si Clara ang inaatasang mag-ayos ng bulwagan bago dumating ang mga panauhin ng pamilya. Alam niya kung saang anggulo dapat nakaharap ang upuang yari sa nara, kung anong distansya sa pagitan ng dalawang vases upang hindi mabigatan ng mata, kung ilang hakbang mula sa pinto ang dapat ilagay ang carpet
para eksaktong sumalubong sa sapatos ng bisita. Napansin na ng ilan na kakaiba ang pakiramdam kapag si Clara ang nag-aayos. Parang mas maluwag ang hangin. Mas banayad ang galaw ng araw sa salamin. Mas tahimik ang pag-ikot ng oras. Pero bihira itong banggitin ng kahit sino. Sa mansyong ito, hindi usapan ang ginawang dulot ng mga kamay na sanay sa pagpapakumbaba. Kapag hapon na at may liwanag pang sumusundot sa kortinang gasa, si Clara naman ang bumababa sa likurang bahagi ng bahay. Doon sa mas maliit na pasilyo na para sa mga tauhan, akin ang amoy ng sabon at plancha. At sa gilid, naroon ang mga hanger ng uniforme na parang mahabang ulap na yari sa tela. Maingat siyang naglalagay ng label sa bawat damit. Pang-araw-araw ni Don. Pangbisita ni Senyora, panghapunan, panglakad, mga bagay na hindi niya kailanman isusuot. Ngunit kabisado niya ang bawat tiklop at bawat botones na kulang. Kuminsan, naririnig niya mula sa malayo ang masayang halakakan ng mga kababaihang bisita ng pamilya o ang malalim na boses ng mga lalaking negosyante na dumadaan sa bulwagan na parang nagmamarcha sa himig ng salapi. Sa mga sandaling iyon, maninikip ang dibdib ni Clara. Hindi sa inggit, kundi sa kakaibang pakiramdam ng pagiging piraso lamang ng tanawin. Tila ba siya ay bahagi ng dekorasyon? Dapat naroroon, maayos, ngunit hindi dapat napapansin. Sa quarter sa mga kasambahay, may lumang relo na tika ng tika sa dingding. Doon niya binibilang ang oras. Minsan uupo siya sa gilid ng kama pagkatapos ng hapunan. Tititig sa bintanang maliit na may rehas. Kita roon ang dulo ng hardin. Isang bakanteng espasyong tinamaan ng liwanag ng buwan. Sa gabing maliwanag, may aninong naghahabi sa damo at puno. Doon, madalas malunod sa pag-iisip si Clara. Hindi tungkol sa kung anong wala sa kanya, kundi kung ano ang dapat tapusin kinabukasan. May listahan siya sa isip. Mag-ayos ng bulwagan, maglinis ng veranda, mag-inventaryo ng linen, at may isa pang listahan na hindi niya sinusulat. Mga pangarap na hindi kailangan ipaalam. At kung may nakapansin man sa kakaibang tahimik na kompas ng kanyang araw, iyon ay dahil may kalmadong tikas ang kilas ni Clara na para bang kabisado niya ang bawat sulok ng bahay, hindi dahil sa tagal, kundi dahil sa pag-unawa. Alam niya kung anong ingay ang hindi dapat gumawa ng echo sa marmol, kung aling pinto ang sumisitsit kapag mahangin, kung aling bumbilya ang dapat palitan bago pa mamatay. Sa katahimikan, doon siya mahusay. Sa mga unang sandali ng isang linggo, bago sumikat ng lubos ang araw, minsan ay naglalakad si Clara papunta sa bakod sa likod, kung saan nakatanaw ang malalayong bubong ng mga simpleng tahanan. Doon niya naririnig ang ibang uri ng buhay. Yung may nagtitinda ng pandesal, may batang naglalaro ng tansan, may nanay na nagtatawag ng almusal. Sa pagitan ng mansyon at ng maralitang tanawin, tila may malawak na dagat na hindi dinaraanan ng tulay. Ngunit sa isip ni Clara, kaya iyong languyin, basta't may tiyaga. Hindi niya kailangan ng salbabida ng atensyon. Kailangan lang niyang kumilos. Araw-araw, hanggat may pag-asang bukas ay muling liwanag ang sasalubong. Maraming mukha ang mansyon. May mukha itong magarbo sa tuwing may handaan. May mukha itong mailap sa oras ng matitinding pulong. At may mukha itong maamo kapag walang bisita. Kapag ang mga salitang umiikot ay opo, sige po at salamat, sa lahat ng anyong iyon si Clara ay nananatiling pareho. Isang aninong gumagalaw sa likod ng kortina ng karangian. Isang boses na mahina, ngunit tiyak at kapag tinatawag. Isang presensyang hindi kailangang makita para maramdaman. Kung may lihim man siyang dala, walang makakahuli rito sa unang tingin. Hindi ito nakasulat sa mukha, hindi nakasabit sa leeg, hindi nakabaon sa bulsa ng uniforme. Isa lamang itong tahimik na tibok, isang bagay na nasa kanya, sa kanya lamang, at hindi kailangan pag-usapan pa. Sapagkat may mga bagay sa buhay
na kailangang hinog muna bago ihain. At may mga pagkakataon na ang katahimikan ang pinakatamang sagot. At sa gabing iyon, habang ang chandelier ay kumikindat sa liwanag ng munting bombilya at ang hangin sa bulwagan ay nagpapahingang tila isang dambuhalang pusa, naglakad si Clara sa gitna ng sahig na marmol upang patayin ang huling ilaw. Isa-isa niyang pinatay ang mga switch mula sa dulong pasilyo hanggang sa tabi ng hagdanan. Nang ang huli mamatay, naiwan siyang nakatayo sa gitna ng kadiliman na hindi natatakot sapagkat kabisado niya ito. Uminga siya ng malalim, tumango sa sarili at marahang bumalik sa pasilyo ng mga tauhan. Bukas, sisikat uli ang araw sa Montemayor Mansion. Magbubukas ang tarangkahan. May iilalim na sasakyan. May darating na tawag. May panibagong listahan ng mga utos at gawain. At si Clara ay babangon. Gagalaw, tatahimik. Magbibilang ng oras sa lumang relo at muling magiging bahagi ng musikang walang nota ng bahay na iyon. Hindi pa kailangan ng anumang paliwanag. Hindi pa panahon para sa anumang paghahayag. Sa ngayon, sapat na ang isang katotohanan. Narito siya, handa, tahimik at may dalang lihim na tanging panahon lamang ang maaaring magbunyag. Tahimik ang buong mansyon ng Montemayor sa mga oras na yon. Ang mga ilaw sa bulwagan ay patay na at ang tanging maririnig ay ang mahinang huni ng mga kuliglig mula sa hardin. Sa maliit na silid ng mga kasambahay, dahan-dahang bumangon si Clara mula sa kanyang kama. Hindi pa sumisikat ang araw, ngunit sanay na ang kanyang katawan sa oras na iyon. May mas mahalaga siyang ginagawa kesa sa pagtulog. Lumuhod siya sa tabi ng kanyang kahon at maingat na binuksan ito. Mula sa loob, inilabas niya ang isang bagay na luma na ngunit maingat niyang iningatan. Isang violin na iniwan sa kanya ng kanyang ina bago ito pumanaw. Hinaplos niya ang kahoy, pinunasan ng tela ang mga kwertas at sandaling nakatitig lamang dito. Para kay Clara, hindi ito bastang instrumento, isa itong pamana. Ala-ala ng isang ina na minsang nangarap para sa kanya. Tahimik siyang lumabas mula sa likurang pinto ng mansyon. Ang damo ay basa pa ng hamog at malamig ang hangin na humahaplos sa kanyang balat. Pumwesto siya sa lumang bangko sa hardin. Malapit ang mga puno ng akasya na tila nakatayo bilang mga bantay. Doon niya dinala ang violin at dahan-dahang isinandal ito sa kanyang balikat. Huminga siya ng malalim bago igalaw ang bow. Sa unang dampi ng kwerdas, kumalat ang banayad na himig na tila umaagos kasabay ng ihip ng hangin. Hindi malakas, hindi rin mabilis, subalit malinaw at puno ng damdamin. Nagpatuloy siya sa pagtugtog. Bawat nota ay parang pag-uusap niya sa kanyang ina. Sa madaling araw, walang nakakarinig kundi ang mga puno, mga ibon at ang katahimikan ng umaga. Sa mga sandaling iyon, si Clara ay hindi katulong sa mansyon. Siya ay musikera, anak na humahawak sa pamana ng kanyang ina. Nakatulala siya sa unti-unting pagbabagong kulay ng kalangitan, habang ang musika ay umaalalay sa paglipas ng oras. Ang bawat himig ay tila panalangin, isang awit na nagmumula hindi sa nota, kundi sa puso. Nang matapos siya, dahan-dahan niyang ibinaba ang violin. Tinitigan niya ito ng matagal, bago muling binalot sa tela. Maingat niya itong ibinalik sa kanyang kahon, upang muling itago bago tuluyang magising ang lahat. At bago siya bumalik sa loob ng mansyon, ngumiti siya ng mahina. Isang ngiting nakalaan para sa kanyang ina, sapagkat sa bawat madaling araw na pagtugtog, nananatili ang alaala at ang pagmamahal na hindi kailanman mamamatay. Madaling araw na naman, habang ang karamihan sa lungsod ay mahimbing pang natutulog, gising na si Clara. Hawak-hawak ang lumang violin na iniwan ng kanyang ina. Umupo siya sa bangkong bato sa hardin ng Montemayor Mansion. Ang hamog ay kumakapit pa sa damo at ang lamig ng simoy ng hangin ay tila humahaplos sa kanyang balat.
Muli niyang isinandal ang violin sa kanyang balikat at hinila ang bow sa kwardas. Ang unang nota ay parang bulong sa dilim. Kasunod ay ang isang awit na dahan-dahang lumalakas. Sa mga sandaling yon, pakiramdam ni Clara ay nasa ibang mundo siya. Isang mundong malaya, sa hirap at mabibigat na utos. Ngunit sa likod ng bawat himig, may aninong laging nagbabantay. Takot. Sa tuwing dumadampi ang kanyang mga daliri sa kwartas, may tinig sa loob ng kanyang isip na paulit-ulit na nagtatanong, paano kung malaman nila? Paano kung pagtawanan nila? Hindi niya malilimutan ng ilang pagkakataon noon kung saan simpleng pagkakamali lang ay nauwi sa pandalait. Minsan, napansin ng isang bisita na nagkamali siya ng pagbitbit ng tray ng baso. Narinig niya ang mahihinang bulong na puno ng pangungutya. Ang tanga-tanga talaga ng mga katulong dito. Sa sandaling yon, parang nilamon siya ng lupa sa kahihiyan. Kung ganoon na lamang ang tawa sa simpleng pagkakamali, paano pa kaya kung makita siya ng mga tao na tumutugtog ng violin? Baka sabihin nag-iilusyon siya. O baka gawing biro ang bagay na pinakamahalaga sa kanya. Pinikit niya ang kanyang mga mata at ipinagpatuloy ang pagtutugtog. Ang musika ang tanging paraan upang mailabas ang lahat ng bigat na nakatago sa kanyang dibdib. Sa bawat nota, inaalala niya ang kanyang ina. Kung paano nito siyang tinuruan ng simpleng piyesa noong bata pa siya. Naaalala niya ang huling mga salita ng kanyang ina. Clara, kapag mahirap na ang lahat, kumapit ka sa musika. Huwag mong ikakahiya kung sino ka. Sa tugtog mo, makikilala mo ang sarili mo. Kaya kahit natatakot, hindi siya bumibitaw sa violin. Sa bawat indayog ng bow, na ilalabas niya ang sakit ng pagiging ulila, ang pangungulila sa kapatid na naiwan sa probinsya, at ang bigat ng pagiging kasambahay na madalas maliitin. Habang tumutugtog siya, dumadaloy din ang kanyang mga pangarap. Isang larawan ang bumabalik sa kanyang isipan. Siya, nakatayo sa isang entablado, hawak ang violin, at ang tumutugtog sa harap ng maraming tao. Walang tumatawa, walang nangmamaliit. Tanging musika lamang na pinapakinggan ng lahat. Ngunit kasunod ng imaheng iyon, pumapasok agad ang katotohanan. Isa lang siyang katulong. Ang entablado ay para sa mga may pera, para sa mga nakapag-aral sa musikang formal, hindi para sa isang katulad niya. Kaya't mananatili na lamang siguro ang kanyang mga pangarap sa isip. Hanggang doon na lang. Ngunit kahit na ganoon, hindi niya ito kayang talikuran, sapagkat sa bawat pagtugtog, nabubuhay muli ang pangarap na iyon. Kahit na alam niyang mahirap itong abutin. Natapos siya sa isang mahaba at malungkot na himig. Dahan-dahan niyang ibinaba ang violin at tinitigan ito. Sa bawat gasgas na kahoy, naaalala niyang mga hirap na pinagdaanan. Ngunit sa parehong mga gasgas din, nakikita niya ang tibay ng kaniyang pananalig. Kung may isang bagay man na hindi nila kayang kunin sa akin, ito yon. Bulong niya sa sarili. Minsan iniisip niyang sana may makakita sa kanya na hindi pagtawanan ng kanyang musika, kundi papahalagahan ito. Ngunit hanggang ngayon, wala pa. Kaya't mananatili muna itong isang lihim, isang hilig na kanya lamang, at isang pangarap na nakaipit sa pagitan ng takot at pag-asa. Nang magsimulang magdilim ang langit at pumasok ang unang sinag ng araw, mabilis niyang ibinalot muli ang violin sa tela at ibinalik sa kanyang kahon. Kinailangan niya nang bumalik sa loob ng mansyon bago pa magising ang iba. Pagbalik sa kanyang silid, napahinga siya ng malalim. Isa na namang araw ng trabaho ang darating. Isa na namang araw ng utos at pagod. Ngunit kahit ganoon, dala-dala niya ang alaala ng madaling araw na iyon. Ang mga notang bumubulong sa kanyang puso. At ang pangarap na kahit nakatago, hindi kailanman mawawala. At sa gitna ng kanyang takot, isang maliit na tinig ang sumisilip. Darating din ang araw. Darating din ang tamang oras.
Isang madaling araw gaya ng nakasanayan, dahan-dahan na lumabas si Clara sa likurang pinto ng mansyon. Maingat niyang isinandal sa balikat ang kanyang lumang violin at nagsimulang tumugtog. Malamig pa ang simoy ng hangin at tanging mga kuliglig at huni ng ibon ang nakikisabay sa bawat nota. Sa kanyang isip, ligtas siyang nakatago sa katahimikan. Ngunit ang hindi niya alam, may isang pares ng matang nakamasid sa kanya mula sa pasilyo ng kusina. Si Jenny, isa ring kasambahay sa mansyon, na mapadaan ang mapansin ang liwanag mula sa hardin. Dahan-dahan siyang lumapit at sa kanyang paglapit, natigilan siya nang makita si Clara na abala sa pagtugtog ng violin. "Clara?" Mahinang tawag ni Jenny. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Napatigil si Clara at muntik nang mabitawan ng bow. Agad niyang binalot ang violin sa kanyang mga kamay, para bang nahuli siyang gumagawa ng kasalanan. Jenny, hindi ito yung iniisip mo." Nauutal niyang sagot, halatang kabado. Ngunit ngumiti lamang si Jenny. Lumapit at umupo sa tabi niya sa bangkong bato. "Bakit naman parang nahuli kitang nagnanakaw? Hindi naman masamang ginagawa mo ah." "Clara, sa totoo lang, hindi ko akalain ang galing mo pala." Napayuko si Clara, ramdam ang init sa kanyang pisngi. "Huwag mong ipagsasabi. Ayoko malaman ng iba. Baka pagtawanan lang nila ako." Umiling si Jenny at marahang hinawakan ng balikat ni Clara. "Alam mo, Clara, hindi dapat ikubli ang talento. Kung anong meron ka, dapat mong ipagmalaki yan. Aba, hindi araw-araw may kasambahay na marunong tumugtog ng violin ha. Hindi ito kahihiyan. Ito'y biyaya." Napailing si Clara. Pinipigilan ng luhang gustong tumulo. "Jenny, hindi mo naiintindihan eh. Hindi bagay sa tulad natin ang tumayo sa entablado. Hindi naman tayo para doon." Ngumiti si Jenny. Puno ng tapang ang kanyang mga mata. "At sino naman ang nagsabi niyan? Ang talento, hindi pinipili kung mayaman ka o mahirap. Baka nga balang araw, ang tugtog mo pang mag-ahon sa atin mula sa kahirapan eh. Kaya huwag mo hayaang mamatay ang galing mo sa takot." Natahimik si Clara. Ang mga salitang yon ay tila apoy na nagbigay ng init sa malamig niyang dibdib. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin niya maiwasang mangamba. "Jenny, paano kung totoo ang iniisip ko? Paano kung pagtawanan nga ako? Paano kung wala namang halagang musika ko?" Matalim ang sagot ni Jenny, ngunit puno ng pagmamahal. "Clara, hindi mo malalaman hanggat hindi mo sinusubukan. Pero isang bagay lang sigurado. Mas talo ka kung itatago mo na lang habang buhay ang talento mo. Mas masakit yon. Ang hindi man lang pagkakataon na ipakita kung sino ka talaga." Natahimik si Clara at napatingin sa violin. Nakita niya sa kahoy na puno ng gasgas ang refleksyon ng kanyang mukha. Pagod, mahiyain, ngunit may apoy na hindi pa rin napapawi. Nagpatuloy silang mag-usap hanggang unti-unting lumakas ang liwanag ng araw. At bago sila bumalik sa mansyon, muling nagsalita si Jenny. "Clara, tandaan mo, nandito lang ako. Kung sakaling dumating ang araw na gusto mong ipakita sa mundo ang talento mo, hindi ka nag-iisa. Ako ang unang tatayo sa tabi mo." Napangiti si Clara sa kabila ng kanyang pangamba. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng pag-asa na hindi pala siya nag-iisa, na may isang taong naniniwala sa kanya, kahit siya mismo ay nagdududa pa. Pagbalik nila sa loob ng mansyon, dala-dala na ni Clara ang violin na nakabalot sa tela. Habang naglalakad, mahigpit niyang hawak ito. Hindi na lamang bilang alaala ng kanyang ina, kundi bilang simbolo ng pangarap na maaari pa palang magkaroon ng pagkakataon. At sa kanyang puso, nag-ugat ang mga salitang iniwan ni Jenny. Ang talento, hindi yan pinipili kung sino ka. Baka isang araw, itong mag-aahon sa atin mula sa hirap. Pagpasok ng bagong linggo sa Montemayor Mansion, naging abala ang lahat ng kasambahay. Sa paghahanda para sa pagdating ng ilang panauhin, ang bulwagan ay pinakintab.
Ang mga kortina ay nilabhan at ang bawat porselana sa cabinet ay pinunasan. Habang si Clara ay maingat na nag-aayos ng mesa, napansin niya namang may mga matang mahigpit na nakatingin sa bawat galaw niya. Mga matang hindi kailanman nagkulang sa pagpuna. Si Aling Perla, ang pinakamatagal ng head maid sa mansyon, ay kilala hindi lamang sa kanyang kasipagan, kundi sa kanyang pagiging istrikta at malupit na pananalita. Siya ang tinig na laging naririnig sa kusina, ang yapak na laging sumusunod sa bawat tauhan, at ang anino na tila nakadikit sa likod ng mga baguhan. "Clara!" Malakas na sigaw ni Aling Perla mula sa pintuan ng kusina. "Ano na naman yung hawak-hawak mo kagabi? Huwag mo sabihin yung luma mong violin na naman ang inaatupag mo." Nanlaki ang mga mata ni Clara. Hindi siya makapagsalita agad. Hindi niya inaasahang may nakakita pala sa kanya kahit akala niya'y lihim ang lahat. Agad siyang nagyuko ng ulo. "Pasensya na po, Aling Perla." Mahina niyang tugon. Lumapit ang matandang babae at inirapan siya. "Aba Clara, wala kang kahihiyan. Kasambahay ka rito ha, hindi mo si Kera. Anong mapapala mo sa kakadakdak ng kwerdas na yan? Aba imbes na magpuyat sa pagtugtog, dapat naglalaba ka na lang ng maayos." Hindi doon nagtapos ang litanya ni Aling Perla. "Nagpapasikat ka lang, Clara. Baka iniisip mong balang araw may makakakita sa'yo at gagawin kang artista? Aba, gumising ka sa katotohanan. Ang katulong, katulong lang. Dapat alam mo ang lugar mo." Tumusok sa puso ni Clara ang bawat salita. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili. Ngunit nananatiling tikom ang kanyang bibig. Sapagkat sa mansyon, ang salita ni Aling Perla ay batas para sa lahat ng kasambahay. Pagbalik sa kanyang maliit na silid, maingat niyang inilagay ang violin sa ilalim ng kahon. Sa kanyang mga mata, ito ay kayamanang dapat pahalagahan. Ngunit sa mata ng iba, ito ay walang silbi. Nakaupo siya sa gilid ng kama, mariing niyakap ang sarili. Paulit-ulit na umuukit sa kanyang isip ang salitang nagpapasikat. Para bang tinanggalan siya ng karapatan na mangarap. Ngunit sa kabila ng pangungutya, hindi niya kayang iwan ang violin. Kahit na pinagsasabihan siyang mag-focus na lang sa labada. Sa bawat paghampas ng sabon sa damit, naririnig niya pa rin ang mga nota sa kanyang isipan. Kahit na pinapagalitan siya sa gitna ng kusina, ang kanyang puso ay kumakapit pa rin sa musika. Kinabukasan, habang naglalabas sa likod ng mansyon, muling dumaan si Aling Perla. "Clara, siguraduhin mong walang mansyang mga damit ni Senyora. At huwag na huwag kang magpapalipas ang oras sa kahibangan mong tugtugin. Hindi ka kakain dito kung puro kalokohan ang inaatupag mo." "Opo, Aling Perla." Mahina at mababang loob na sagot ni Clara. Ngunit habang sinasampay ang mga basang damit, ramdam niyang lumalakas ang tibok ng kanyang puso. Kahit anong ipataw na salita laban sa kanya, alam niyang hindi niya kayang patayin ang apoy na nasa kanyang kalooban. Kinagabihan matapos ang lahat ng trabaho, muling kinuha ni Clara ang violin mula sa kanyang kahon. Dahan-dahan niya itong inilabas at hinaplos. Sa bawat gasgas na nakikita niya, naaalala niya ang lahat ng hirap at ang lahat ng pangungutya. Ngunit sa bawat kwerdas na kanyang hinahaplos, naaalala rin niya ang kanyang ina at ang pangarap na minsang binuo nila. Tumugtog siya ng mas banayad kesa sa dati. Para walang makarinig, ang bawat nota ay naging sagot sa mga salitang ibinato ni Aling Perla. Kung sa ibang tao siya ay nagpapasikat, sa sarili niya, siya ay lumalaban. Lumalaban na huwag mawala ng pag-asa. Pagkatapos tumugtog, tinitigan niya ang violin at napangiti na mapait. Kung ito man ang tawagin nilang pagpapasikat, hayaan na. Basta't sa akin, ito ang aking lakas. Sa loob ng kanyang puso ay nangako siya. Hindi siya titigil kahit na ilang Aling Perla pang magsabi na siya'y wala. Sapagkat sa bawat kwerdas ng violin, naroon ang kanyang pagkatao. Isang pagkataong hindi kailanman mawawala. Muling sumapit ang isang linggo sa Montemayor Mansion.
At gaya ng nakasanayan, abala na naman ang lahat ng kasambahay sa kani-kanilang tungkulin. Si Clara ay nagwawalis ng malawak na veranda. Ang kanyang likod ay pawisan at ang mga kamay ay puno ng kalyo mula sa halos walang tigil na trabaho. Habang pinupunasan niya ang hawakan ng antigong pinto, bumalik sa isip niya ang mga salitang binitiwan ni Aling Perla noong nakaraang araw. Nagpapasikat ka lang. Mag-focus ka na lang sa labada. Masakit iyon. Ngunit pinilit niyang huwag dalhin sa puso. Sanay na siya. Sanay na siyang maliitin. Sanay na siyang pag-initan. Sanay na siyang ituring na wala. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nananatili pa rin siyang matiisin. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil may isang bagay na mas mahalaga kaysa sa kanyang sariling damdamin. Ang kanyang kapatid na si Luis. Si Luis ay 10 taong gulang lamang at mula pagkabata ay may sakit na sa baga. Naiwan nitong nakatira sa probinsya. Inaalagaan ng isang tiyahin na kahit kapos ay pilit nagsasakripisyo para sa kanila. Tuwing makakatanggap ng sahod si Clara, malaking bahagi nito ay agad niyang pinapadala sa probinsya. Minsan siya nang nagkukulang, basta't matiyak lamang na may pambili ng gamot at gatas ang kanyang kapatid. Kapag nakakatanggap siya ng mga sulat mula sa tiyahin, palagi itong may kasamang simpleng kwento tungkol kay Luis. Kung paano itong nagsisikap mag-aral kahit mahina ang katawan. Kung paano ang hininga nito ay madalas humahabol kapag malamig ang panahon. At kung paano tuwing tinatanong kung nasaan ang kanyang ate, laging sagot ni Luis ay, nagtatrabaho siya para sa akin. Darating din ang araw na makakasama ko siya ulit. Sa bawat pagbasa ng sulat na papaluha si Clara, doon siya kumukuha ng lakas. Doon siya kumakapit para tiisin ang bawat insulto at pang-aapi sa mansyon. Habang nagdidilig ng mga halaman isang hapon, biglang bumuhos ang ulan. Nagmadali siyang sumilong sa ilalim ng bubong ng bodega. At sa gitna ng malamig na ambon, kinuha niyang maliit na larawan ng kanyang kapatid mula sa bulsa ng uniforme. Ito lamang ang dala niyang alaala. Isang luma at kupas na litrato na kuha noong si Luis ay 7 taong gulang pa lamang. Tinitigan niya ito ng matagal at kahit nababasa ng patak ng ulan, pinunasan niya agad gamit ang laylayan ng kanyang damit. Sa isip niya ay malinaw ang isang bagay. Para sa iyo, Luis, lahat ng ginagawa ko, lahat ng pagtitiis ko, lahat ng pangarap ko ay para sa iyo. Minsan sa gabi, habang yakap-yakap ang kanyang violin, bumubuo siya ng pangarap. Balang araw, makakapagtayo siya ng maliit na tindahan o karinderya at doon sila titira ng kanyang kapatid. Hindi niya hahayaan na magkasakit pa si Luis dahil sa kakulangan. At kung papala rin, baka isang araw, matuto rin itong tumugtog ng violin at sabay silang maghahatid ng musika sa mundo. Ngunit para mangyari iyon, kailangan muna niyang magtiis. Kailangan niyang tanggapin ang mga pasakit ngayon upang mabigyan ng ginhawa ang kapatid bukas. Kahit ilang beses pa siyang sermonan ni Aling Perla, kahit pagtawanan pa siya ng iba, nananatiling matibay si Clara. Sa tuwing iniisip niyang bibitaw na siya, bumabalik sa kanyang alaala ang mga mata ng kanyang kapatid. Mahina, ngunit puno ng tiwala sa kanya. At dahil doon, pinipili niyang ngumiti kahit pagod na pagod. Pinipili niyang manahimik kahit gusto niya nang sumagot. Pinipili niyang manatili kahit kaya naman niyang umalis. Dahil sa puso niya, may malinaw siyang layunin. Si Luis ang kanyang laban. Si Luis ang kanyang dahilan. Habang natutulog ang buong mansyon isang gabi, dahan-dahan niyang kinuha ang violin. Sa bawat nota na kanyang tinutugtog, iniisip niya ang kanyang kapatid. Para sa kanya, ang bawat awitin ay alay. Isang dasal na sana'y gumaling ito. Isang panalangin na sana'y mabigyan niya ito ng mas magandang buhay. At bago niya muling ibalik sa kahon ang kanyang violin, bumulong siya sa katahimikan. Luis, mahal na mahal kita. Huwag kang bibitaw. Pangako, isang araw,
Bubuhat ako ng mas magandang bukas para sa atin. Sa kanyang mga mata ay nagniningning ang luha. Ngunit sa kanyang puso, sumibol ang lakas. Isang lakas na magpapatuloy sa kanya. Kahit gaanong kahirap, kahit gaanong kabigat. Tahimik ang gabi sa Montemayor Mansion. Karamihan sa mga kasambahay ay natutulog na matapos ang mahabang araw ng paglilinis, pagluluto at paglilingkod sa pamilya. Tanging ang mahinang ugong ng bentilador at huni ng kuliglig sa hardin ang umaalingaw-ngaw. Ngunit sa likod ng mansyon, malapit sa lumang hardin, may isang tinig na kakaiba ang humahati sa katahimikan. Ang malambing na tugtog ng isang violin. Si Clara, gaya ng nakagawian, ay tahimik na nakaupo sa bangkong bato. Ang mga mata niya ay nakapikit at ang kanyang mga daliri ay maingat na dumulas sa mga kwerdas. Ang kanyang tugtog ay puno ng emosyon. Banayad, ngunit malinis. Tila ba nagsasalaysay ng isang kwento na pangarap at pangungulila. Hindi niya alam na mula sa ikalawang palapag ng mansyon, nakatayo sa veranda si Don Armando Montemayor, ang may-ari ng lahat ng kanyang nilalakaran. Nanggaling siya sa kanyang opisina kung saan magdamag siyang abala sa mga papeles at kontrata. Karaniwang hindi siya nagtatagal sa veranda sa ganoong oras. Ngunit sa gabing iyon, hinanap niyang katahimikan. At doon niya narinig ang kakaibang tunog. Napatigil siya at nakakunot ang noo. Ano yun? Bulong niya sa sarili. Ngunit habang nakikinig, unti-unti siyang natigilan. At ang kunot ng kanyang noo ay napalitan ng pagkamangha. Bawat nota na lumalabas mula sa violin ni Clara ay malinis. Walang sablay. Ngunit higit pa sa teknika. Dama ang pusong nagmumula rito. May lungkot, may pag-asa, at may pagyakap sa alaala. Para bang ang mismong kaluluwa ng tumutugtog ay nagsasalita sa pamamagitan ng musika. Si Don Armando nasanay na sa magagarpong konsyerto sa teatro at mamahaling pagtitipon. Ngayon ay natigilan sa isang simpleng tugtugin ng isang dalagang hindi niya halos napapansin sa mansyon. Hindi ko akalain. Mahina niyang bulong habang nakatingin sa dilim kung saan manaroon si Clara. Habang tumatagal ang kanyang pakikinig, mas lalo siyang nabibighani. Hindi lamang ito bastang pagtugtog ng violin. Ito'y sining. Sining na hindi tinuro sa eskwelahan, kundi hinubog ng buhay at damdamin. Matagal na panahon na rin hindi nakaramdam si Don Armando ng ganoong klaseng pag-igting sa kanyang dibdib. Sa mundo ng negosyo, puro numero, pera at kasunduan ang umiikot. Ngunit sa mga sandaling yon, muling pinaalala sa kanya ng musika ang kahulugan ng damdamin at ng pagiging tao. Natapos ni Clara sa isang mahaba at marahang nota. Dahan-dahan niyang ibinaba ang bow, huminga ng malalim, at marahang tinitigan ang kanyang violin bago ito muling balutin ng tela. Hindi niya alam na mula sa veranda, may matang nakatutok at pusong namamangha sa kanya. Tahimik na bumalik si Don Armando sa loob ng kanyang silid, ngunit dala-dala niya ang alaala ng tugtog na narinig. Sa kanyang isipan, nag-iwan iyon ng tanong. Sino ang dalagang iyon? At paano niya natutunang tumugtog ng ganoong kalinis? Kinabukasan, habang abala ang lahat sa paghahanda ng almusal, mapapansin ni Clara na tila iba ang tingin sa kanya ni Don Armando. Hindi iyon ang tipikal na malamig at matalim na tingin ng isang amo, kundi isang tingin na parang may pagkilala at pag-usisa. Hindi nagsalita ang Don. Ngunit sa kanyang isip, malinaw, may natuklasan siya kagabi at nais niya pa itong alamin. At mula sa gabing yon, hindi na mawawala sa kanyang alaala ang musika ni Clara. Ang musika ng isang dalagang tila ba may tinig na nakatago. Naghihintay lamang ng tamang oras upang marinig ng buong mundo. Mabigat ang pakiramdam ni Clara ng umaga ring yon. Habang inihahanda niya ang tray ng kape para kay Don Armando. Ramdam niyang may kakaiba. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang may mga matang nakasunod sa kanya, kahit hindi naman siya direktang tinititigan ng Don.
Matapos niyang ilapag ang tasa ng kape sa opisina ng amo, marahan nagsalita si Don Armando. Clara, sandali. Napatigil siya. Halos mabitawan ng tasa. Sanay siya na bihira siyang kausapin ng Don, maliban kung tungkol sa gawain. Ngunit ngayon, may lambing sa tinig nito. Hindi ang karaniwang malamig na utos. Opo, Don Armando. Mahina niyang sagot sa bayuko ng ulo. Ibinaba ni Don Armando ang hawak na dyaryo at tinitigan siya. Narinig kita kagabi. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Clara. Nanlaki ang kanyang mga mata at halos hindi makahinga. Po? Ang violin. Tugon ng Don. Diretso ngunit banayad. Ikaw ang tumutugtog sa hardin, hindi ba? Hindi naman makasagot agad si Clara. Kinakabahan siya. Iniisip kong ginalit ba niya ang amo o baka pagalitan siya tulad ng ginawa ni Aling Perla. Ngunit laking gulat niya nang umiti si Don Armando. Isang ngiting bihira niyang makita. Huwag kang matakot. Hindi ako nagagalit. Sa totoo lang ay nabighani ako. Malinis at puno ng damdamin ng iyong tugtog. Hindi ko akalain na sa mansyon na ito ay mayroong ganitong talento. Napaiyak si Clara. Hindi niya inaasahan ang mga salitang iyon. Don Armando, pasensya na po. Hindi ko po intensyon na istorbohin ang gabi ninyo, sadyang doon ko lang po na ilalabas ang sarili ko. Umiling ang Don. Clara, huwag mong ikulong ang talento mo. Huwag mong isipin na dahil ikaw ay isang kasambahay na hindi ka na pwedeng tumugtog. Ang musika ay hindi lamang para sa mga mayayaman. Ang musika ay para sa lahat. At sa'yo na, mas lalo. Dahil ramdam ko sa bawat tugtog mo, hindi to basta kasanayan lamang. Ito ay puso. Napatakip ng bibig si Clara. Pinigil ang luha. Noon lang may nagsabi sa kanya ng ganoon, na ang kanyang musika ay may halaga. Lumapit si Don Armando at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang ama na hindi lamang amo. Clara, alagaan mo ang talento mo. Huwag mong hayaang mamatay dahil sa takot o sa salita ng iba. Hindi ko pa alam kung paano pero naniniwala ako. Darating ang araw na ang tugtog mo ay maririnig ng mas marami. Mahinang tumango si Clara. Nanginginig ang boses ng sumagot. Maraming salamat po, Don Armando. Hindi niyo po alam kung gaanong kahalaga ang mga salitang yan para sa akin. At sa unang pagkakataon, umalis si Clara sa opisina ng Don na may ngiti sa kanyang labi. Sa kanyang puso may bagong lakas, bagong pag-asa. Habang naglalakad siya pabalik sa kusina, ramdam niyang magaan ang kanyang dibdib. Parang nabunutan siya ng tinik na matagal na nakabaon. At sa kanyang isipan, paulit-ulit ang mga salitang binitiwan ng Don. Huwag mong ikulong ang talento mo. Ang musika ay para sa lahat. Sa gabing iyon, nang muli siyang tumugtog ng violin, hindi na puro lungkot ang laman ng kanyang musika. Sa bawat nota, may kasama ng pag-asa. May kasamang pangarap. Sapagkat sa wakas, may isang taong naniniwala sa kanya. At iyon ang nagsindi ng liwanag sa kanyang madilim na mundo. Matapos ang ilang taong pag-aaral at pagtatrabaho sa Amerika, muli namang bumalik si Miguel Montemayor sa Pilipinas. Mula sa paliparan hanggang sa huling kanto bago marating ang Montemayor Mansion, naramdaman niya ang unti-unting pag-igting ng damdamin. Ang kakaibang timpla ng pananabik at kaba na dulot ng pagbabalik sa tahanang matagal niyang iniwan. Sa loob ng mansyon, maagang gumising ang lahat upang ihanda ang pagdating ng binata. Pinakintab ang mga sahig na marmol hanggang sa halos magsilbing salamin. Ang mga kortina ay tiniklop at ibinaba upang papasukin ang liwanag. Ang mga bulaklak sa florera ay pinalitan ng bagong puting dilis. Sa gilid naman ng bulwagan, tahimik na nag-aayos si Clara ng mga baso at pinggan na gagamitin sa simpleng salo-salo. Nakalugay ang ilang hibla ng kanyang buhok at bawat galaw ng kamay ay may kabatirang sanay na sanay sa pag-iingat.
Huminto ang itim na kotse sa harap ng malapad na hagdan. Bumukas ang pinto at bumungad ang matangkad na binata. Nakasuot ng maaliwalas na polo at may dalang maliit na bag. Bumaba si Miguel, huminga ng malalim, at ngumiti na parang sinasalubong ang alaala ng pagkabata at lahat ng amoy ng sariling bayan na matagal niyang hinahanap-hanap. "Miguel," tawag ni Don Armando. Lumalakad pababa ng hagdan upang salubungin ang anak. Nagyakap silang mag-ama. Mahigpit, puno ng kalinga at pananabik na hindi kayang sabihing buo ng mga salita. "Mabutit nakabalik ka." "Salamat pa," tugon naman ni Miguel at pansamantalang tumigil ang oras sa kanilang yakap. Nang kumalas, pinasadahan niya ng tingin ang paligid. Ang chandelier na pamilyar, ang antigong mesa, ang mga larawang nakasabit sa dingding, pareho at sabay ring parang bago. Sa gilid, tiniyak ni Clara na nakahana yung mga baso. Eksaktong pantay-pantay ang layo. Hindi siya lumalapit sa gitna. Sanay siyang manatili sa gilid ng tanawin. Ngunit nang tumagpo ang landas ng kanyang paningin at ni Miguel, tila may mahinang kuryenteng dumaan sa hangin. Sandaling natigilan si Miguel. Nagbagong tikas ang kanyang ngiti. Tila pinakikinggan ng isang hindi marinig na tunog sa loob ng alaala. Pamilyar, bulong ng isipan niya. Saan ko siya? Hindi niya mabigyang ngalan. Walang eksaktong larawan ng umaahon sa isip niya. Walang lugar, walang petsa. Ngunit naroon ang pakiramdam. Ang uri ng pamilyaridad na dumarating sa parang samyo ng ulan, sa simoy ng hangin bago pa umulan. O tulad ng kaling matagal mo nang nalakaran at biglang naalala kung saan palabas. Nagbaba ng tingin si Clara, marahang tumango bilang pagbate at bumalik sa ginagawa. Hindi siya makatitig ng diretsyo. May kung anong bigat sa dibdib kapag napapansin, ngunit hindi rin niya maitatanggi. Ang pagdating ng anak ng Don ay may presensyang lumalaganap sa buong bulwagan. Hindi ito takot. Iba, parang alon ng pag-asa hindi pa niya alam kung bakit. "Anak, magpahinga ka muna sa itaas," sabi ni Don Armando. Tinatapik ang balikat ni Miguel. "May ihahandang merienda ang kusina." Tumango si Miguel, ngunit bago umakyat ay lumingon siyang muli. Hinanap ng mata niya ang dalagang kanina pa gumagalaw sa gilid. Mahinhin, disiplinado. Halos hindi gumagawa ng ingay. Nakita niya si Clara sa may dulo. Inaayos ang tray ng kape. Walang kakaiba sa suot. Walang kapansin-pansin na palamuti. At gayunman, nananatili ang pakiramdam na nakita ko na siya. Sa itaas habang inaayos ng yaya ang mga kortina sa silid at inilalapag ang maleta niya, sumandal si Miguel sa pinto at pinikit ang mga mata. Hinayang sumagi-sagi ang gumugulong tanong sa utak. Saan ko ba siya nakilala? Saang pagkakataon? Walang precise na sagot. Wala ring pilit. Nananatili lang itong banayad na kurot. Isang palaisipan na ayaw magpaalis. Makalipas ang kaunting pahinga, bumaba si Miguel sa hapag para magmerienda. Inihain ng pansit, pandesal, mainit na tsokolate. Mga lasang bayan na matagal niyang inasam sa ibang bansa. Nagtanong si Don Armando tungkol sa mga natapos na kurso, mga taong nakasalumuha at mga ideyang maaaring dalhin sa negosyo. Sumagot naman si Miguel ng maayos. Ngunit paminsan-minsan ay napapatingin siya sa bulwagan kung saan may dumaraan na figura ng dalagang tahimik, dala ang florera. May inaayos na tela, may inilapag na tasa. Hindi mapakali ang kanyang gunita. Hindi ito romansa sa unang tingin. Wala pang ganoon. Hindi rin naman ito simpleng paghanga. Mas malalim at mas marahan. Pamilyar. Nang matapos ang merienda, nagpasalamat siya sa mga nagliligpit. Salamat, simple niyang sabi. At ang boses niya magaan, magalang. Dito lamang tumango si Clara ng mas lantad. Isang paggalang na may kasama ring pasasalamat. At sa iglap na yon, lumapit ang pakiramdam kay Miguel. Parang bahagyang liwanag na sumisinag
sa sulok ng silid na akala mo'y puro anino. Sa hapon, nag-ikot si Miguel sa paligid ng mansyon. Tumingin sa hardin mula sa bintana. Minasdan ang veranda. Sinundan ng mata ang mga kotseng dumaraan sa labas. Pinakiramdaman ng tahanang dati pinaghintayan lang sa bakasyon at ngayon parang bagong simula na. Sa bawat hakbang, nadarama niya ang mga bakas ng lumipas, mga tawanan sa Pasko, amoy ng bagong pinturang dingding, nagitik ng lumang kahoy sa hagdan. Ngunit kasama ng mga alaala, panay ang balik ng imahe ng dalagang iyon sa gilid, kung paano ito kumilos na parang kabisado ang ritmo ng bahay, kung paano nitong iningatan ng katahimikan na tila musika rin sa sarili nitong paraan. Sa dapit hapon, dumaan si Miguel sa bulwagan at natagpuan si Clara na nakaluhod sa gilid. Pinupunasan ang base ng isang antigong mesa. Nadulas ang basahan mula sa kanyang kamay at bumagsak sa sahig. Mabilis na pumulot si Miguel at inabot iyon sa kanya. "Salamat, sir." Mahinang wika ni Clara. Hindi pa rin umaangat ang tingin. "Walang anuman." Sagot niya tsaka tumigil. Tila may sasabihin pa. Ngunit walang lumabas. Sa halip, isang maikling sandali ng katahimikan ang namagitan. Hindi alangan, hindi rin nakakailang. Parang parehong may narinig na bagay na hindi pa kayang pangalanan. Naglakad palabas si Miguel at sa loob-loob niya ay umalingaw-ngaw ang tanong na hindi pa rin niya mabitawan. Bakit kaya pamilyar siya? Hindi niya sinikap hanapin ng pilit na sagot. Inilagay na lang niya sa isang sulok ng kanyang isip, tulad ng paglalagay ng mahalagang papel sa pinakaibaba ng lamesa. Hindi nakikita, pero alam mong nariyan. Sa gabing yon, habang nakaupo sa balkonahe, nagbukas si Miguel ng maliit na kwaderno. Isang ugaling nakuha niya sa mga taon sa ibayong dagat. Isinulat niya, "Bumalik ako. Tahimik ang bahay. Si Papa, mas malumanay na ngayon. Sa bulwagan may isang dalagang kasambahay. Clara," sabi na nag-abot ang listahan. Hindi ko alam kung bakit pero parang kilala ko na siya. Doon niya pinutol ang pangungusap. Marahang isinara ang kwaderno at tumingin sa dilim na may bahid ng liwanag ng mga ilaw sa hardin. Sa kabilang panig ng bahay, sa maliit na silid ng mga tauhan, inilatag ni Clara ang kumot at umupo sa gilid ng kama. Inayos niya ang kahong pinaglagyan ng mamahalagang pag-aari at marahang tumitig sa mga daliring sanay sa gawaing bahay. Sa loob ng dibdib niya, may mahinang pintig na iba sa nakasanayan. Hindi kaba, hindi takot. Marahil, pahiwatig lamang ng mga araw na paparating. Wala pang alinlangan, wala pang paliwanag. Tanging dalawang taong nagkasalubong ang landas sa isang bahay na maraming lihim. Isang bagong balik na anak, isang dalagang tahimik sa gilid, at sa pagitan nila, isang pamilyar na pakiramdam na parang ilaw sa dulo ng pasilyo. Naroon, ngunit hindi dapat lapitan. Umaga iyon na maliwanag ang sikat ng araw. Ang hamog ay unti-unti nang naglalaho sa damuhan ng Montemayor Mansion at ang mga ibon ay tila may kasabay na awit ng bagong araw. Sa likod ng mansyon, sa isang sulok ng hardin na madalas na tahimik, naroon si Clara. Nakaupo sa lumang bangko na yari sa bato. Hawak ang kanyang luma, ngunit pinakamahalagang kayamanan, ang violin. Dahan-dahan niyang idinikit ito sa kanyang balikat. Huminga ng malalim at sinimula ng pagtugtog. Ang awit na pinili niya ay hindi mula sa nota, kundi mula sa kanyang puso. Isang simpleng melodiya na natutunan niya mula pa sa kanyang ina at inangkin niya na bilang sariling musika. Ang bawat nota ay umaagos na parang alon ng alaala, puno ng lambing at pananabik. Hindi niya alam na sa kabilang bahagi ng hardin, naglalakad si Miguel. Maaga siyang bumangon upang maglibot. Nais muling namnamin ang lugar na kinalakihan. At sa kanyang paglalakad, natigilan siya nang marinig ang kakaibang tunog. Isang awit ng violin na lumilipad kasabay
ng hangin. Hinawi ni Miguel ang ilang sanga ng halaman at natanaw si Clara. Tahimik siyang nakaupo, nakapikit at nakatuon ng buong pagkatao sa musika. Ang liwanag ng umaga ay sumasalubong sa kanyang mukha. At sa mga sandaling iyon, para bang isang pintang buhay ang nasa kanyang harapan. Hindi makapagsalita si Miguel, hindi rin nakagalaw agad. Nabighani siya sa kalinisan ng tugtog at sa lalim ng damdamin na naroroon. Hindi ito parang mga tugtugin na narinig niya sa mga konsyerto sa ibang bansa. Mas payak, mas totoo, at mas nakakaantig. Habang nakikinig, muling sumibol sa isipan ni Miguel ang pakiramdam na matagal nang bumabagabag sa kanya mula nang makita si Clara. Parang may alaala siyang hindi matukoy. Isang larawan mula sa nakaraan na ayaw lumitaw ng buo. Ang tugtog ng violin ay tila nagiging susi. Nagpapapalit sa kanya sa isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Bakit parang dati ko na nga siya nakita? Tanong niya sa sarili. Nananatili nakatayo at nakikinig. Natapos ang isang bahagi ng tugtog at sa pagmulat ni Clara, nagulat niya nang makita si Miguel na nakatayo sa malapit. Agad siyang natigilan at napakapit sa violin. Parang batang nahuli sa isang lihim. Sir Miguel, pasensya na po, sabi niya at halatang nag-aalangan. Hindi ko po alam na may tao po. Ngunit ngumiti si Miguel at lumapit. Hindi mo kailangang humingi ng pasensya. Ang ganda ng tugtog mo. Hindi ko akalain na may ganito palang musika dito sa mansyon. Namula ang pisngi ni Clara. Hindi siya sanay na ipurihin. Lalo na ng isang tulad ni Miguel. Yumuko siya at pilit na itinago ang kanyang kaba. Salamat po. Maliit lang po itong talento. Umiling si Miguel. Hindi. Malalim ang tugtog mo. Hindi lang ito basta kasanayan. May damdamin. May kwento. Habang nagsasalita, hindi maalis ni Miguel ang tingin sa kanya. Muling bumalik ang pakiramdam ng pamilyaridad. Para bang hindi lang ito ang unang beses na nakita niya si Clara. Ang bawat galaw ng kanyang mga daliri sa violin, ang bawat ekspresyon ng kanyang mukha habang tumutugtog, tila may alaala siyang nagising, ngunit ayaw magpakita ng malinaw. Parang matagal na kitang kilala. Mahina niyang nasabi, halos bulong. Napatigil si Clara at napatingin sa kanya. Halatang gulat at nalilito. Po? Umiling agad si Miguel, bahagyang natawa sa sarili. Wala, baka guni-guni lang. Pero totoo, Clara. May kakaiba sa tugtog mo. Hindi ko makalimutan ito. Nakaramdaman ni Clara ang matinding kaba. Hindi niya alam kung bakit, pero ang bawat salita ni Miguel ay parang bigat na bumabagsak sa kanyang dibdib. At kasabay nito ay isang init na hindi niya maipaliwanag. Hindi siya sanay mapansin, lalo pa ng anak ng Don. At ngayon, hindi lamang siya napansin. Pinuri pa tiningnan ng may kakaibang lambing. Mabilis niyang ibinalot ang violin sa tela. Pasensya na po, Sir Miguel. Kailangan ko na pong bumalik sa loob. Tumango si Miguel, bagamat nanatili ang kanyang tingin. Sige, pero Clara, huwag mong itatago ang talento mo, ha? Isang araw maraming makakakita niyan. Maniwala ka. Tumango siya at halos hindi na makatingin. Salamat po. Habang naglalakad palayo si Clara, dala ang kanyang violin, nanatili sa isip ni Miguel ang huling larawan ng dalaga. At kasabay ng bawat hakbang niya pabalik sa loob ng mansyon, sumisigaw ang tanong sa kanyang isipan. Saan ko nga siya nakita noon? Hindi pa niya alam ang sagot, ngunit ramdam niya, hindi ito ang huling pagkakataon na maririnig niya ang tugtog na iyon. Masigla ang buong mansyon nang sumapit ang isang linggo. Mula na makabalik si Miguel, halos araw-araw na may dumadalaw na bisita. Nagdaraos ng maliit na handaan si Don Armando para ipagmalaki ang pagbabalik ng kanyang anak. Ngunit sa likod ng mga ngiti at palakpak, may paparating na unos na hindi inaasahan ni Clara. Isang hapon, dumating ang isang mamahaling kotse sa harapan ng mansyon. Bumaba mula rito ang isang dalagang halatang sanay sa marangyang buhay. Si Vanessa,
ang fiancé ni Miguel. Nakasuot siya ng designer na dress. Ang buhok ay maingat na inayos at ang bawat hakbang sa mataas na takong ay puno ng kumpiyansa at kayabangan. Vanessa! Masayang sinalubong ni Miguel agad na hinalikan ng kanyang pisngi. Welcome, buti nakadalaw ka na. Ngumiti naman si Vanessa, ngunit agad ding sinipat ang paligid. Ang mga kasambahay na abala at lalo na si Clara na noon ay nag-aayos ng mga baso sa gilid. Sa unang tingin pa lamang nagdilim na ang kanyang mga mata. Babe, balong ni Vanessa kay Miguel. I-host ba natin ang mga ganitong pagtitipon tapos may mga katulong na nagkandara pa sa gilid nakaka-distract? Nag-init ang pisngi ni Miguel, ngunit hindi ito sumagot. Pinilit na lamang niyang umiti, ngunit hindi iyon nakalampas kay Clara na nakarinig ng bawat salita. Marahan niyang ibinaba ang baso at nagpatuloy sa kanyang gawain. Pilit nilulunok ang kirot. Kinabukasan, dinala ni Vanessa ang ilan sa kanyang mga kaibigan sa mansyon. Magaganda, nakaayos, at halatang galing din sa mayayamang pamilya. Habang nakaupo sila sa veranda, nagkagtawanan, nagkwentuhan tungkol sa latest fashion at mga trip abroad. Dumaan si Clara hawak ang tray ng juice. Ay, sabi ng isa sabay turo. Siya ba yung maid na nakita kong may dalang violin ng isang gabi? Halakha ng sumunod. Violin? Sa maid? Diyos ko, baka feeling social lang. Dagdag pa ng isa. Hindi na nakapagtimpi si Vanessa. Oo nga, yan yung sinasabi ko sa inyo eh. Imagine, katulong tapos nagpipilit magmukhang may talento? Nakakatawa, diba? Namula si Clara at halos matapon ng dalang juice sa tray. Ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Yumuko siya at mabilis na naglakad palayo. Ngunit narinig pa rin niya ang halakhakan at panlalait sa kanyang likuran. Katulong na feeling may talent. Tawa pa ng isa. Kung ako sa kanya, mag-focus na lang sa paglalaba. Dagdag pa ng isa. At kung violin man ang hawak niya, baka mas bagay gawin panggatong kesa tugtugin. Malakas na sabi ni Vanessa. Dahilan ng muling pagtawa ng lahat. Nang marinig ni Miguel ang ingay mula sa veranda, agad siyang lumapit. Ano to? Ano namang pinag-usapan ninyo? Tanong niya. Bahagyang malamig ang boses. Agad nang umiti si Vanessa. Pilit tinatakpan ng pang-aape. Wala babe. Pinapatawa ko lang mga kaibigan ko. Don't worry. Ngunit napansin ni Miguel ang mabilis sa paglayo ni Clara. Dala ang tray at bahagyang nanginginig ang mga kamay. Parang may tinik na tumusok sa dibdib niya. Hindi man niya alam ang buong nangyari. Alam niyang hindi iyon. Basta biro. Sa kusina, itinabi ni Clara ang tray at dahan-dahang umupo sa isang sulok. Hindi niya na napigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Hindi dahil sa violin lamang ang kanilang pinagtatawanan, kundi dahil muli na namang pinaalala sa kanya ng mundo kung nasaan ang kanyang kinalalagyan. Isang katulong, walang karapatang mangarap. Ngunit habang pinupunasan ng kanyang mga mata, naalala niya ang mga salitang binitiwan ni Don Armando. Huwag mong ikulong ang talento mo. Ang musika ay para sa lahat. At doon siya kumapit. Kahit gaano kasakit, hindi niya hahayaan na tuluyang mawala ang lakas ng kanyang loob. Kinagabihan naglakad-lakad si Vanessa sa hardin kasama ang mga kaibigan. Doon niya muling nakita si Clara na naglilinis ng mesa. Hindi pa rin siya nakontento. Hoy Clara! Malamig at papanuy ang tawag niya. Patingin nga ng violin mo minsan. Curious lang kami kung paano tumutugtog ang isang katulong. Malay natin, baka may talent ka pala. Pang-aliw sa amin. Tumingin si Clara. Kita ang pang-iinsulto sa mga mata ni Vanessa. Ngunit bago pa siya makasagot, dumating si Miguel at mahigpit na nagsalita. Vanessa, tama na. Nabigla si Vanessa. Pati mga kaibigan niya ay natahimik. Babe, joke lang naman. Hindi lahat ng biro nakakatawa. Malamig na sagot ni Miguel, sabay talikod.
Galit na galit si Vanessa sa loob-loob niya. Hindi niya matanggap na ipinagtanggol ni Miguel si Clara, kahit hindi lantaran. At doon niya lalong naramdaman ang banta. Sa isip niya, hindi ako papayag na isang katulong lang ang makaagaw sa akin. At mula sa gabing yon, nagsimula ang mas malalim na selos ni Vanessa. Selos na magtutulak sa kanya na gawin ang lahat upang pabagsakin si Clara. Lumipas ang ilang araw mula nang dumating si Vanessa. Sa halip na lumamig ang kanyang galit kay Clara, mas lalo itong nag-apoy. Sa bawat titig niya kay Miguel na tila may kakaibang interes sa dalagang kasambahay, lalo sumisikip ang dibdib ni Vanessa. Hindi siya papayag na mayroong kahit anong hadlang sa kanilang relasyon, lalo na't isang katulong lang si Clara. Isang gabi, nagdaos ang maliit na salo-salo si Don Armando para sa mga kasosyo sa negosyo. Abala ang lahat sa pag-aasikaso ng pagkain at dekorasyon, habang bitbit ni Clara ang tray ng alak upang ihain sa mga bisita. Sinadya ni Vanessa na banggain siya mula sa likod. Kumalat sa sahig ang ilang baso, at ang pulang alak ay tumapon sa mamahaling carpet. Napatda ang lahat, at bago pa makapagsalita si Clara, narinig niya na ang boses ni Vanessa. Ay nako, pasensya na po mga tito at tita. Alam niyo na kung minsan ang mga kasambahay hindi sanay sa ganitong klase ng gamit. Hindi lahat marunong humawak ng mamahaling baso. Napayuko si Clara. Halos maluha siya sa kahihiyan. Pinilit niyang linisin agad ang kalat habang naririnig ang bulungan ng mga bisita. Ramdam niyang hindi lang siya ang tinamaan ng alak, kundi pati na ang kanyang dignidad. Kinabukasan, maagang tinawag ni Vanessa si Clara. Sa harap ng ibang kasambahay, iniabot niya ang mahabang listahan ng mga gawaing halos imposible matapos sa loob ng isang araw. Clara, ikaw ang bahala rito, malamig niyang sabi. Linisin mo ang buong veranda. Plansyahin mo ang lahat ng kortina. At siguraduhin mong kumikintab ang lahat ng pilak na kubyertos. Oh, at isa pa, mag-ayos ka rin ng kusina. May bisita kaming darating mamayang gabi. Kailangan matapos mo lahat ng yan bago maghapunan. Nagulat pati ang ibang kasambahay. Pero Ma'am Vanessa, mahina ang tinig ni Jenny. Baka hindi kayanin ni Clara ng mag-isa. Hindi ako humihingi ng opinyon mo, singhal ni Vanessa. Kung hindi kaya ni Clara, ibig sabihin tamad siya. Walang nagawa si Clara kundi tanggapin ang listahan. Maghapon siyang nagtrabaho. Halos mawala ng hininga sa bigat ng mga utos. Ang mga kamay niya ay namula sa pagkuskos. Ang likod niya ay sumakit sa pagbubuhat. At ang mga mata niya ay halos mapuno ng luha sa pagod. Ngunit tiniis niya dahil alam niyang wala siyang pagpipilian. Nang dumating ang gabi, handa na ang lahat para sa hapunan. Habang nakahain ng mga putahe, dinala ni Clara ang florera ng bulaklak upang ilagay sa gitna ng mesa. Ngunit bago pa niya maayos, sinadya ni Vanessa na magsalita ng malakas upang marinig ng lahat. Ay, mga kaibigan! Ani Vanessa sabay ngiti ng mapanlait. Kung hindi ninyo alam, itong si Clara mahilig daw tumugtog ng violin. Nagulat ang ilan sa mesa at agad na sumunod ang ilang halakhak mula sa mga kaibigan ni Vanessa. Violin? Siya? Isa ang bumulalas. Hindi ko ma-imagine Baka naman tugtog-tugtugan lang ng bata. Tinuro ni Vanessa si Clara, nakataas ang kilay. Katulong na musikera. Hindi ba't nakakatawa? Siguro kung gusto niya, pwede natin siyang patugtugin pagkatapos magugas ng pinggan. Natahimik ang silid at muling namula si Clara sa hiya. Hindi niya alam kung saan ibabaling ang tingin, lalo na't naroon si Miguel na halatang hindi natuwa sa narinig. Ngunit pinili nitong manahimik muna upang hindi na lumaking eksena sa harap ng bisita. Hindi lang sa mga salita nagtatapos ang pang-aapi ni Vanessa. Sa mga sumunod na araw, sinisigurado niyang mapapagod si Clara upang hindi na ito makapagtugtog. Minsan,
pinapasa niya ng mabigat na kahon ang mga alak kahit may iba-ibang tauhan namang pwedeng gumawa. Ikaw na, Clara, utos niya. Baka naman gusto mo ring magmukhang malakas. Hindi yan nagwa-violin. May pagkakataong sinadya niyang ipatawag si Clara habang nakaayos ito matapos tumugtog upang pilit na ipahiya. Ho? Bakit ganyan ang ayos mo? Para ka nag-audition sa barangay fiesta. Ayusin mo nga yan at maglinis ka ng banyo. Kahit na halos maubos ang lakas ni Clara, hindi siya nagreklamo. Sa bawat pang-aapi, nagpipigil siya ng luha at pinapako ang isip sa isang bagay. Ang kanyang kapatid na nasa probinsya, siyang dahilan kung bakit kailangan niyang magtiis. Isang gabi, matapos ang sunod-sunod na pang-uutos at pangmamaliit, halos hindi na makalakad si Clara pauwi sa kanyang maliit na silid. Ang mga kamay niya'y nanginginig at ang mga daliri niya'y namimigat na sa sobrang trabaho. Dinala niya ang kanyang violin, itinabi at mahigpit na niyakap bago humiga. Konting tiis pa, Clara. Bulong niya sa sarili. Kaya mo to. Hindi nila kayang kunin ang musika mo. At kahit pilit niyang tinatago ang sakit, ramdam niyang lalong tumitindi ang panganib. Dahil sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging tuso at mabangis si Vanessa sa kanyang mga plano laban sa kanya. Lumipas ang mga araw na tila, mas lalong sumisikip ang mundo ni Clara sa mansyon. Halos wala na siyang oras para huminga. Sa dami ng utos at pang-aaping ibinabato ni Vanessa at ang mga kaibigan nito. Ngunit sa kabila ng lahat, may mga pagkakataong napapansin niyang may isang taong hindi man nagsasalita ay palaging naroon upang magbigay ng tahimik na tulong. Si Miguel. Isang umaga, matapos utusan ni Vanessa si Clara na buhati ng mabibigat na kahon ng alak, halos mawalan siya ng lakas sa bigat ng pasanin. Hindi siya humingi ng tulong. Sanay na siyang kayanin lahat mag-isa. Ngunit bigla niyang naramdaman na may kamay na dumampot sa kahon mula sa kanyang likuran. Baka mabalian ka ng likod. Mahinang wika ni Miguel, sabay buhat ng kalahati ng bigat. Nagulat si Clara. Agad na napayuko. Sir Miguel, pasensya na po. Kaya ko naman. Ngumiti lamang si Miguel, bahagyang umiling. Hindi lahat kailangan tiisin ng mag-isa. Mabilis siyang umalis bago pa sila makita ng iba. Ngunit naiwan kay Clara ang init ng kanyang mga salita. Parang munting apoy na muling nagbigay lakas sa kanyang dibdib. Hindi lamang iyon ang pagkakataon. Kapag nasa hapagkainan at sinasadyang insultuhin ni Vanessa si Clara, mapapansin ni Clara na tila binabago ni Miguel ang usapan o biglang hihiling ng iba pang bagay upang mailihis ang atensyon ng mga tao. Minsan, nang biruin ng isa sa barkada ni Vanessa na baka pwedeng patugtugin si Clara sa sala para aliwin sila, agad na sumabat si Miguel. Hindi siya aliwan. Kung gusto niyo makarinig ng musika, pumunta kayo sa teatro. Natahimik ang lahat. At bagamat ngumisi si Vanessa na parang walang epekto, alam ni Clara kung sino ang lumambot ng tama sa sitwasyon. Habang abala si Clara sa kanyang mga gawain, ramdam niyang minsan ay may mga matang nakatingin sa kanya. Hindi mapanlait, kundi puno ng pag-aalala. Sa tuwing napapatingin siya, si Miguel ang makikita niya. Nakamasid mula sa malayo at agad ding iiwas ang tingin na para bang ayaw maglantad ang damdamin. Sa bawat tugtog niya ng violin tuwing madaling araw, alam niyang minsan ay may mga tagapakinig siyang lihim. Hindi niya nakikita, ngunit ramdam niya. At ang pakiramdam na iyon ay kakaiba. Parang ang kanyang musika ay may nakaririnig na higit na nakakaunawa. Isang gabi matapos si Clara sa trabaho, naupo siya sa bangkong bato sa hardin at tumugtog muli. Ang kanyang awit ay puno ng pagod. Ngunit may halong pag-asa. Habang nakapikit, naramdaman niya ang presensya sa paligid. At nang dumilat, nakita niya si Miguel na nakatayo malapit. Tahimik na nakikinig. Hindi siya nagsalita. Hindi rin lumapit. Ngunit sapat na ang titig na yon upang magdulot ng init sa dibdib ni Clara.
Ang kanyang mga daliri ay mas naging maingat, mas naging puno ng damdamin. At sa bawat nota na pinakawalan niya, ramdam niyang may koneksyong unti-unting humahabi sa pagitan nila. Isang koneksyong hindi kailangang banggitin ng salita. Nang matapos ang kanyang tugtog, ngumiti si Miguel. Clara, huwag mong isipin na walang halagang ginagawa mo. Ang musika mo, may kapangyarihan. Nabigla si Clara, hindi makatingin ng diretso. Salamat po pero wala naman pong nakikinig. Umiling si Miguel. Mali ka, may nakikinig. Saglit siyang tumigil. Bago tumalikod at naglakad palayo, iniwang nakabitin ang mga salita. Pagbalik sa kanyang silid, hindi mapigilan ni Clara ang ngiti. Sa gitna ng lahat ng paninira, pangmamaliit at pagod, may isa palang taong tahimik na naniniwala sa kanya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang simpleng presensyang iyon ay sapat na upang muling bigyan siya ng lakas para ipagpatuloy ang laban. At sa bawat pagdampi ng bow sa violin, ramdam niya, hindi na siya nag-iisa. Tahimik ang hapon sa Montemayor Mansion nang mapansin ni Don Armando ang nakabold na anunsyo sa dyaryo. National Violin Competition, bukas para sa lahat ng kabataan. Habang binabasa niya, naalala niya agad ang mga gabing lihim niyang narinig, si Clara sa hardin. Hindi ito aksidente. Para sa kanya, malinaw ang sagot. Nararapat na makita ng mundo ang talento ng dalaga. Tinawag niya si Clara. Nanginginig ang kamay ng dalaga nang makita ang dyaryo. Ako po? Don, hindi po ako bagay doon. Katulong lang po ako. Ngumiti si Don Armando, ngunit seryoso ang tinig. Clara, ang musika ay para sa lahat. Ang tugtog mo, higit pa sa iniisip mo. Huwag mong hayaang manatili itong nakakulong dito sa loob ng bakuran. Hindi nakasagot si Clara, ngunit kumirot ang dibdib niya. Naaalala niya ang mga halakak ni Vanessa at ng barkada nito. Ang tawanan, ang pagmamaliit. At ngayon, may nagsasabing kaya niya. Para siyang hinahati ng takot at ng kakaibang pag-asa. Kinagabihan dumaan si Jenny sa maliit na silid ng mga kasambahay at nakita si Clara na nakatulala sa kanyang violin. Clara, wika ni Jenny. Ito na yung pagkakataon. Lagi kong sinasabi diba na wag mong ikubli ang talento mo. Hindi lahat ng araw ay may ganitong pintuan. Jenny, paano kung pagtawanan lang nila ako? Luma ng violin ko. Wala naman akong kasuotan at hinawakan ni Jenny ang kamay niya. Hindi naman kasuotan o bagong instrumento ang hanap sa kompetisyon. Puso ang hanap at yun ang meron ka. Lumipas ang mga araw, palihim silang naghanda. Tuwing madaling araw habang tulog ang lahat, tinutulungan ni Jenny si Clara na mag-ensayo. Naglagay sila ng tela sa tulay ng violin upang hindi marinig ang buong lakas ng tunog. Kapag may dumadaan, 2 katok ang senyas para huminto. Sa katahimikan ng gabi, sa pagitan ng takot at pangarap, dahan-dahan siyang nagpatuloy. Si Don Armando naman ang nag-asikaso sa mga papeles. Ako nang bahala sa form. Ang kailangan mo lang gawin ay maghanda. Sabi niya habang inabot ang sobre na may pamasahe at kaunting panggastos. Naluha pa si Clara. Don, hindi ko po alam kung paano ko kayo mapapasalamatan. Wala kang dapat ipagpasalamat, sagot ng Don. Ang kailangan mo lang, tumugtog ng totoo. Sa mga sumunod na araw, lalo pang hinigpitan ni Vanessa ang mga utos. Pinapasan si Clara ng mabibigat na kahon. Pinapagalitan sa harap ng iba. Ngunit sa halip na mawalan ng lakas, mas lalo siyang nagpatatag. Dahil alam niya sa bawat nota na tinutugtog niya sa madaling araw, papalapit siya sa entabladong minsan ay inisip niya ang imposible. Isang gabi matapos ang ensayo, marahang inihiga ni Clara ang violin sa kanyang kandungan. Sa kanyang isip, sumagi ang mukha ng kanyang kapatid. Para sa iyo to, Luis. Para sa pangarap nating pareho. At doon niya binigkas ang pasya. Kahit mahirap, kahit palihim,
Kahit ilang Vanessa pang humadlang, tatayo siya sa entabladong iyon. Unti-unti nang nagiging konkretong pangarap para kay Clara ang pagsali sa kompetisyon. Sa mga lihim na ensayo kasama si Jenny, naramdaman niyang lumalakas ang kaniyang kumpiyansa. Ngunit ang lahat ng ito ay hindi nakaligtas sa mapanuring mga mata ni Vanessa. Isang hapon habang naglalakad si Vanessa sa pasilyo, narinig niyang mahina ang tunog ng violin mula sa lumang bodega. Tahimik siyang sumilip at nakita si Clara na nag-iensayo. Hawak ang luma ngunit mahalagang violin. Sa gilid ay nakalatag ang form ng kompetisyon, maingat na nakatupi. Nag-angat ng kilay si Vanessa at napangiti ng mapanlinlang. So, eto palang pinaplano mo. Bulong niya sa sarili. Gusto yatang sumikat ang katulong. Hindi ako papayag. Kinabukasan, habang abala si Clara sa paglilinis ng veranda, pumasok si Vanessa sa silid na tinutuluyan niya. Mabilis niyang hinanap ang kahon ng violin at ang nakahandang damit na pagtatanghal ni tinahin ni Jenny mula sa lumang tela. Isa-isa niyang pinunit ang damit. Bawat tusok ng gunting ay parang matalim na hagupit sa pangarap ni Clara. Walang entabladong aakyatin ng isang tulad mo. Malamig na bulong niya habang pinupunit ang tela. Hindi pa siya nakontento. Kinuha niya ang violin. Inilagay sa isang lumang baol at tinago sa silid ng mga lumang gamit sa attic. Isang lugar na bihirang puntahan ng kahit sino. Ilang araw matapos, isang mas malaking eksena ang plenano ni Vanessa. Habang naghahandaan ng hapunan, bigla niyang sinigawan si Clara sa harap ng lahat ng kasambahay at ilang panauhin. Nasaan ang alahas ko? Pasigaw niyang tanong. Hawak ang isang kahon ng alahas na binuksan at pinakitang may nawawala. Ikaw lang nakita akong pumasok sa silid ko kanina, Clara. Ikaw lang. Napatda si Clara at natigilan sa hawak na baso. Ma'am, wala po akong kinuha. Hindi po ako pumapasok sa silid ninyo. Sinungaling. Singit ng isa sa barkada ni Vanessa na sinadyang makisakay. Ako mismo. Nakita akong dumaan siya roon. Agad na nagbulungan ng iba at bago pa makapagsalita si Clara, naramdaman niya na ang bigat ng mga matang nakatingin sa kanya na puno ng pagdududa. Hindi ko akalain. Patuloy pa ni Vanessa, tinataas ang tinig. Una, nagpapanggap na mo si Kera. Ngayon magnanakaw pa. Anong susunod? Magpapanggap na parte ng pamilya? Napayuko si Clara. Nanginginig ang buong katawan. Ramdam niya ang sakit. Hindi lang sa akusasyon kundi sa mismong paraan ng pagkakapahiya sa kanya. Hindi siya makapagsalita dahil alam niyang kahit anong sabihin niya, hindi maniniwala ang mga nakikinig. Ngunit sa isang sulok nakamasid si Miguel. Tahimik lang siya. Ngunit baka sa kanyang mga mata ang galit. Hindi pa siya sumasabat. Ngunit malinaw, hindi siya kumbinsido sa mga paratang ni Vanessa. Kinagabihan mag-isa si Clara sa kanyang silid. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Hawak ang isang peraso ng pinunit na tela ng kanyang damit pang tanghalan na natagpuan niyang tinapon sa basurahan. Tila kasabay ng pagkapunit nito ang paggawasak ng kaniyang pag-asa. Bakit ganito? Bulong niya tinutulungan ng luha ang kaniyang mga tanong. Hindi pa nga ako nakakapagsimula. Guguho na agad ang lahat. Hinagilap niya ang violin, ngunit wala na ito sa kanyang kahon. Doon na tuluyang bumulusok ang kanyang dibdib. Ang kanyang pinakamamahal na instrumento, ang pamana pa ng kanyang ina, ay nawala. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, naaalala niya ang mga salitang iniwan sa kanya ni Don Armando at Miguel. Huwag mong ikulong ang talento mo. Ang musika ay para sa lahat. At ang malamig na tinig ni Miguel, hindi lahat kailangang tiising mag-isa. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Kahit wala na siyang damit. Kahit nawala ang violin. Hindi niya hahayaang tuluyang maagaw ang pangarap. Kahit halos mawalan siya ng lakas, may natitira pa rin na isang pagnanais na hindi kayang patayin
ng kasinungalingan. Magdamag na hindi nakatulog si Clara. Nakasubsob siya sa kanyang kama. Umiiyak na parang wala nang bukas. Sa kanyang tabi, nakakalat ang mga peraso ng pinunit na tela na sana'y gagamitin niyang kasuotan para sa kompetisyon. Ang kanyang violin ng pinakamamahal niyang alaala ng ina ay nawala rin. Tinago ni Vanessa nang hindi niya alam kung saan. Wala na. Bulong niya at halos wala ng lakas ang boses. Paano pa ako lalaban? Ano pang magagawa ko? Kinabukasan, halos hindi na makatayo si Clara. Habang tinatahak niya ang pasilyo ng mansyon, ramdam ng lahat ang bigat ng kanyang katawan. Namumugto ang kanyang mga mata at ang dating liwanag sa kanyang mukha ay napalitan ng lungkot. Kahit si Jenny na pilit niyang kinukumbinsin na huwag sumuko, ay hindi alam kung paano siyang palalakasin. Clara, pakinggan mo ko, bulong ni Jenny sa kusina. Hindi matatapos dito ang lahat. May ibang paraan. Hindi pwedeng tapusin ni Vanessa ang pangarap mo. Umiling si Clara, halos hindi na makahinga. Jenny, kahit anong gawin ko, wala na. Pinunit ng damit. Nawala pang violin. Ano pang ilalaban ko? Baka ito na talagang kapalaran ko na manatili na lang dito habang buhay na katulong. Ngunit nang sambitin niya ang mga salitang yon, bigla siyang natahimik. Sa kanyang alaala, bumalik ang larawan ng kanyang kapatid, si Luis, ang batang palaging umaasa sa kanya. Ang mga mata nitong laging puno ng pag-asa, kahit mahina ang katawan. Naramdaman ni Clara ang paghapde ng dibdib. Naalala niya ang mga sulat ng kanyang tiyahin tungkol kay Luis. Ang mga pangakong binitawan niya sa sarili. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Hindi kita pababayaan. Kung susuko siya ngayon, anong mangyayari kay Luis? Paano niya maibibigay ang gamot? Ang kinabukasan, ang buhay na matagal nang ipinaglalaban ng kapatid niya. Hindi. Mahina niyang bulong. Hindi ako pwedeng sumuko. Hindi ngayon. Pumikit si Clara at bumalik din sa kanyang alaala ang imahe ng kanyang ina. Nakangiti habang tinuturo siya noon kung paano humawak ng bow, kung paanong pakinggan ang tibok ng puso sa bawat tugtog. Clara, wika ng kanyang ina noon. Ang musika ay hindi lang para marinig. Ito'y para madama. At hanggat tumutugtog ka mula sa puso, hindi ka kailanman magiging talunan. Napatakip si Clara ng bibig. Humagulhol ng mahina. Ngunit kasabay nito'y nagising ang isang alab na matagal nang pinipilit patayin ng pang-aapi. At higit sa lahat, muling sumagi sa kanyang alaala ang gabing muntik na siyang maligaw sa kagubatan noong bata pa siya. Naaalala niya ang batang lalaki na nag-abot ng kamay sa kanya, na siyang naging dahilan para makalabas siya sa dilim. Isang batang may mata ng tapang at kabutihan. Ngayon, habang nakikita niya si Miguel, hindi niya maipaliwanag kung bakit palagi niyang nararamdaman ang parehong init, ang parehong tingin. Hindi pa niya alam ang buong katotohanan, ngunit sa kanyang puso, sigurado siya. Si Miguel ang batang iyon. Kinabukasan ng madaling araw, muling bumangon si Clara. Mabigat pa rin ang kanyang katawan, ngunit may bago ng ningning sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang maliit na larawan ng kanyang kapatid mula sa ilalim ng unan. Hinalikan ito at mahigpit na niyakap. Para sa'yo, Luis. Para sa atin. Para kay inay. Hindi ako hihinto. Lumabas siya sa hardin. Kahit wala ng violin sa kanyang mga kamay, tumayo siya sa lumang bangko, tumingala sa langit at pumikit. Sa kanyang isip, tinugtog niya ang lahat ng piyesang natutunan niya. Ang bawat nota ay dumadaloy sa kanyang alaala. Para bang naririnig niya pa rin ang violin sa kanyang dibdib. At sa mga sandaling iyon, naramdaman niya ang panibagong lakas. Hindi mula sa instrumento, kundi mula sa kanyang sariling puso. Nang makita siya ni Jenny, tumakbo ito papalapit. Clara, akala ko sumuko ka na. Ngumiti si Clara. Pinunasan ng sariling luha.
Hindi ako susuko, Jenny. Kahit anong gawin nila. Hindi nila kayang kunin ang pangarap ko. Hindi nila kayang kunin ang musika sa puso ko. At sa huling pagkakataon, bago sumapit ang araw ng kompetisyon, bumulong si Clara sa hangin. Para sa kanyang kapatid, para sa kanyang ina, at para sa batang minsan nang nagligtas sa kanya. Babangon ako at tutugtugin ko ang kwento ng aking buhay. Dumating ang araw na pinakahihintay at kinatatakutan ni Clara. Sa Maynila, ginaganap ang National Violin Competition at sa unang pagkakataon, nasa entablado siya na hindi bilang katulong, kundi bilang musikera. Sa likod ng malaking bulwagan habang nag-aayos ang mga kalahok, ramdam ni Clara ang pagkakaiba niya sa lahat. Ang iba'y may mga magagarang gown, may dalang violin na mamahalin, kumikinang pang mga case na parang alahas. Siya naman nakaayos lamang ng simpleng damit na hiniram kay Jenny. Malinis at maaliwalas, ngunit walang tatak. Ang violin na hawak niya ay luma. Hiram mula sa isang kakilalang tinulungan ni Don Armando upang may magamit siya. Napatingin sa kanya ang ilang kalahok, nagbubulungan, at ang ilan ay napatawa. Ngunit sa halip na sumakit muli ang dibdib niya, pinikit niya ang mga mata at naalala ang kanyang kapatid at ina. Hindi ako narito para magmukhang mayaman. Bulong niya sa sarili. Narito ako para magpahayag ng musika. Nang magsimula ang kompetisyon, isa-isa nang tinawag ang mga kalahok. Magagarang piyesa ang tinugtog ng bawat isa. Mabilis, komplikado, at puno ng teknikal na husay. Palakpakan ng bawat pagtatapos at lalong sumisidhi ang kaba ni Clara. Nang marinig niya ang kanyang pangalan, tila nanlamig ang kanyang katawan. Hinawakan niya ang violin ng mahigpit at marahang lumakad patungo sa gitna ng entablado. Ang mga ilaw ay tumutok sa kanya at sa unang pagkakataon, ramdam niya ang bigat ng lahat ng matang nakatingin. Tahimik ang paligid. Inilapat niya ang violin sa kanyang balikat, itinapat ang arko at huminga ng malalim. Sa unang dampi ng kwerdas, tila huminto ang oras. Ang unang himig ay malambot, puno ng pangungulila. Parang tinig ng isang batang naghahanap ng yakap ng ina. Habang tumatagal, ang tugtog ay nagiging masigla, mas malalim, mas makapangyarihan. Parang kwento ng isang batang natutong bumangon sa kabila ng lahat ng hirap. Habang tumutugtog, dumaan sa isip niya ang mukha ng kanyang ina. Ang mga gabing tinuruan siya kung paanong pakiramdaman ang bawat nota at ang mga salitang iniwan nito. Ang musika ay hindi lang naririnig, ito'y nadarama. Sa bawat pagdulas ng daliri niya sa fingerboard, sa bawat paghinga kasabay ng bowing, naramdaman niya na parang naroon ang kanyang ina, nakaupo sa unang hanay, nakangiti. Hindi teknikal ang pinakamalakas kay Clara. Hindi niya kayang tapatan ang bilis ng kamay ng iba o ang kinis ng kanilang mga violin. Ngunit sa bawat nota niyang inilalabas, may kasamang kaluluwa at iyon ang hindi matutumbasan ng anumang ginto o yaman. Ang mga hukom na unay seryoso at malamig ay unti-unting napapatitig. Ang mga matay na basa. Ang ilang manonood ay napahawak sa dibdib. Ang iba na may pinahid ang mga luha. Natapos ang kanyang tugtog sa isang mahabang nota na tila pagyakap sa lahat ng nakikinig. Walang kumilos sa ilang segundo. Hanggang sa biglang sumabog ang palakpakan. Hindi lang basta palakpak. May halong paghanga. May halong emosyon. May ilan pang napatayo. Nagpupunas ang mata. Hindi naman makapaniwala si Clara. Tumayo siya sa gitna ng entablado. Nakayuko bilang pasasalamat. At sa kanyang dibdib, kumakabog ang puso na parang sasabog. Hindi niya alam, may ilang manonood na nag-video ng kanyang performance at agad itong na-upload sa social media. Sa loob lamang ng ilang oras, kumalat ang kanyang tugtog online. Sino ang simpleng dalagang ito na tumugtog na parang ang puso mismo nagwiwika? Tanong ng marami.
Nag-viral ang kanyang performance. Hindi dahil sa kasuotan, hindi dahil sa instrumento, kundi dahil sa damdaming ipinahatid niya. Sa gitna ng dagundong ng palakpakan, matapos ang performance ni Clara, biglang may kumaluskos sa gilid ng entablado. Isang matandang lalaki ang pumasok. Matikas pa rin sa kabila ng edad. Nakasuot ng maayos sa barong. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Clara na tila nakakita ng multo. Hindi ako maaaring magkamali. Bulong niya habang papalapit. Ang tugtog na iyon at ang kwintas na suot mo. Natigilan si Clara. Hinawakan niyang maliit na kwintas na laging nakasabit sa kanyang leeg. Ang tanging alaala ng kanyang ina. Sino po kayo? Lumapit ang matanda at marahang hinawakan ng kanyang kamay. Ako si Don Ricardo. At ikaw? Ikaw ang aking anak na matagal nang hinahanap. Nagulat ang lahat. Ang mga hukom, ang mga manonood, maging si Don Armando na nasa unahan, ay napatayo. Hindi makapaniwala si Clara. Nangingilid ang luha. Ako po? Anak ninyo? Tumango si Don Ricardo at nanginginig ang boses. Nung bata ka pa, nagkahiwalay tayo dahil sa isang trahedya. Matagal kitang hinanap. Ngunit akala ko'y wala ka na. Ngayon sa tugtog mo iyon at sa kwentas na iyan, nakilala kita. Napaluha si Clara at tuluyang napayakap sa matanda. Tatay, bulong niya. Isang salitang matagal niyang pinangarap sabihin. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Biglang sumingit si Vanessa. Halatang desperada. Hindi. Imposible yan. Isa lang naman siyang kasambahay. Isa siyang magnanakaw. Lahat ng to, palabas lang. Ngunit tumayo si Miguel at humarap sa lahat. Tama na, Vanessa. Ang totoo, ikaw ang gumawa ng lahat para sirain si Clara. Ikaw ang pumunit ng kanyang damit. Ikaw ang nagtago ng violin. At ikaw ang nagsinungaling tungkol sa nawawalang alahas. Nagbulungan ang mga tao. At ang ilan sa mga kaibigan ni Vanessa ay hindi na nakatiis. Oo, totoo yan. Amin ang isa. Si Vanessa ang may pakana. Namutla si Vanessa. At bago pa siya makapagsalita, sinabayan ang tawanan at bulungan ng kahihiyan mula sa mga nanonood. Sa harap ng lahat, tuluyan siyang napahiya. Lumapit si Miguel kay Clara. Hawak ang kanyang kamay. Clara, matagal na kitang hinahangaan. Hindi ko man nasabi agad, pero mahal kita. At wala akong pakialam kung anong nakaraan mo. Katulong ka man, o ngayon ay isang violinista, o anak man ng negosyante. Ang mahalaga ikaw ang babaeng pinili ng puso ko. Naluha si Clara, at sa unang pagkakataon, ngumiti siya ng buong tapang. Miguel, salamat. Mahal din kita. Sa sumunod na linggo, inanunsyo ng mga hukom ang resulta ng kompetisyon. Sa kabila ng lahat ng sabotahe at hirap, si Clara ang itinanghal na panalo. Tumanggap siya ng tropeyo at premyo na hindi niya inakalang darating. Ngunit higit sa lahat ng iyon, natanggap niya ang pagkilala at pagmamahal ng kanyang tunay na ama at ang pagkumpirma ng pagmamahal ni Miguel. Ginamit ni Clara ang kanyang premyo at ang tulong ni Don Ricardo upang magtayo ng isang maliit na music school sa kanilang komunidad. Kasabay nito ay nagbukas din siya ng isang karinderya upang matulungan ang iba pang nangangailangan. Makalipas ang ilang taon, sa parehong mansyon na minsan naging kulungan ng kanyang mga luha, idinaos ang kasal na Clara at Miguel sa harap ng pamilya, mga kaibigan at komunidad. Binigkas nila ang kanilang mga panata. Habang tumutugtog ang orkestra, hindi mapigilan ng lahat ang maluha sa kasiyahan. Ang dating kasambahay na pinagtawanan at inapi, ngayon nakatayo bilang violinista, anak ng negosyante at asawa ng lalaking minsan na ring naging tagapagligtas niya noong bata pa. Sa kanilang unang sayaw, bulong ni Miguel sa kanyang asawa, Clara,
Simula pa lang ito. Marami pa tayong musika at kwento na gagawin. Ngumiti si Clara, nakatingin sa mga mata ng lalaking kanyang minahal. At sa bawat tugtog, ikaw ang inspirasyon ko. At sa gabing iyon, sa ilalim ng liwanag ng mga kandila at bituin, narinig ng lahat ang musika ng pag-ibig, katotohanan, at tagumpay. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.